Libas na ang nakalaan na ang DSWD para sa mga commuter na persons with disability. Para sa detalye magbabalita si Laila Pangilinan. Cheryl, eto, susubukan din natin na makisakay dito sa electric bus na ito ng DSWD. This is under the SLP o Sustainable Livelihood Program nila. Mamaya ikikwento ko yan, pero ibida muna natin kung gaano ka-convenient talaga ang electric bus na ito para sa ating mga PWD. O, tingnan nyo, dito pa lang, kung naka-wheelchair kayo, ayan o, walang kahirap-hirap, aakyat na agad dyan, ayan. Ang ating wheelchair, may ramp para sa mga kapatid natin na may wheelchair at pag pumasok kayo sa loob, ayan, ayusin lang natin. Dito sa loob, Cheryl, kasya ang hanggang apat na wheelchair. 1, 2, 3 at 4. Ayan, pasok na tayo. Kasi lalarga tayo. Talagang tetestingin natin. Ayan, papaanda rin natin to. Paano to, kuya? Iyaano lang pala yung flap. O sige, so habang inaayos ni kuya, etong ating flap, ayan o, tingnan nyo, foldable. Foldable lang siya. Tapos, eto na, ready to go na tayo. So habang tayo ay lumalarga, eto kasing programa ng DSWD na SLP o Sustainable Livelihood Program ay ang isa sa mga dahilan kung bakit merong electric bus na tinatawag ngayon para sa ating mga PWD. Nakita rin kasi ng DSWD ang kakulangan para na serbisyo para sa ating mga PWD. Bukod sa napakalamig ng aircon, ang lamig talaga ng aircon, tingnan nyo, para sa mga kasama na able-bodied ng ating mga PWDs, pwede na silang tumayo. May mga safety handlebars dito. At syempre, napakang luwag nito kasi sabi ko nga, pwede pa yung 2 wheelchair dito. At meron ding seatbelts. Ayan, please fasten your seatbelts. Ayan, meron po tayong CCTV. O, di ba? At hindi na rin mahirap magbayad dito. Cheryl, alam mo kung bakit? Kasi gamit lang ang app, yun na. At dun ka rin pwedeng mag-book para hindi ka na matatagalan mag-antay sa kung saan man yung bus stop mo. Meron silang mga designated na bus stops na i-assign dahil etong electric bus na to ay rorolyo na, as in babiyahe na. Kanina nakita rin natin si Secretary Rex Gatchalian, ang ating DSWD Secretary, at sinubukan niya kung pasado nga ba yung electric bus na to. Okay, Cheryl, so ayan inaasahan natin na sa mga susunod na araw, mas komportable na ang biyahe ng ating mga PWD dito muna sa Quezon City, pero lalawak at lalawak din yan hanggang sa maging nationwide. Yan muna pinakahuli. Balik sa inyo sa studio.